Ang huling kabanata. Nagmemeryenda si Lemery sa isang fast food center nang may maupo sa harapan niya. Lemery? Kulat siyang tumingin sa nagsalita. Hector! Bulalas niyang nahintakutan. Tauhan ni Julio ang lalaking kaharap. Kumusta ka? Patay mali siyang bati ni Lemery. Baka naman wala pang alam si Hector sa mga pangyayari. Mabuti. Kailan ka pa nakabalik dito sa Maynila? Kaswal na sabi ng lalaki. Nakahinga ng maluwag si Lemery. Wala pang ang alam si Hector sa mga nangyari sa kanya. O baka playing innocent lang ito. Lem, marahil alam mo na ang lahat. Panimula ng lalaki. Halatang alumpihit ito sa kanyang kinauupuan. Ang alin, Hector? Alam kong sinabi na sa'yo ni Mr. Abertria, ng Mr. mo. Natawa si Lemery. Ano ang alam mo tungkol sa amin ni Julio Abertria, Hector? Hindi ko alam na bala kanyang pakasalan. Hindi mo alam? Napataas ang boses niya. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit kanya kinasabwat na bantayan ako? Umiling si Hector. Mapait ang naging pagngiti ng binata. Hindi ko alam. Empleyado lang niya ako. Sumusunod lang ako sa utos ng nakakataas sa akin ng walang pagtatanong. Napabuntong hininga si Lemery. Pagkuway napailing bago ipinagpatuloy ang pagkain. Nagpakiramdaman sila ng lalaki. Pinasag ni Hector ang katahimikang namamagitan sa kanila. Mataas na ang posisyon ko sa shipping firm, Lemery. May mga pangyayari sa buhay ng boss ko ang nakakarating sa akin. Lem, magmula nang iwanan mo sila, hindi na naging maganda ang takbo ng buhay ni Mr. Abertria. Hindi na ito pumapasok sa opisina at palaging lasing sa paghahanap sa'yo. Malungkot na pagbabalita ng binata. Nag-alala siya para sa kambal sa narinig. Lem, kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako. Binigyan siya ng calling card ni Hector. Pagkuway nagpaalam na ito sa kanya. Nasundan niya ng tingin ang papalayong lalaki. Pagkuway, tinapos na niya ang pagkain at umalis na rin sa lugar na yon. At nasumpungan na lamang ni Lemery ang sariling mga paa na nakatayo sa labas ng gate ng bahay ni Julio. Magkahalong damdamin ang nadarama niya ng mga sandaling yon. Kinakabahan siya at natatakot sa muli nilang pagkikita ng lalaki. At the same time, nasasabik siyang mayakap ang mga anak. Bahala na kung ano ang mangyari. Desisyon niya. Ang importante ay makita niya ang kambal. Itinimbre niya ang doorbell at naghintay habang saklot ng pangamba ang kanyang puso. Mrs. Abertria? Pinukaw ng tinig ng security guard sa gate ang pag-aatubili ni Lemery. Lando, kumusta? Ganting bati niya sa gwardya. Nariyan ho si sir. Tuloy ho kayo, ma'am. Pinuksan ng gwardya ang pintuang bakal. Tuwang-tuwa si Celia, ang katulong nila nang makita siya. Naku, ma'am, saan ho ba kayo nagpunta? Ang tagal niyong nawala. Namasasaluha ang mga mata ni Celia. Huwag kang maingay, Celia. Gusto kong sorpresahin ang Sir Julio mo. Nasaan siya? Nasa kwarto po, natutulog. Lasing ho yata, ma'am. Eh yung kambal, gusto ko muna silang makita. Sabik na sabi niya. Halina po kayo sa kanilang kwarto. Hinila siya ni Celia. Natutulog ang mga bata nang pumasok siya. Ipinakilala siya ni Celia sa dalawang uniformadong mga yaya. Si Mrs. Abertria, asawa ni Sir. Ani Celia sa namanghang mga yaya.
Nagtaka sila kung bakit ngayon lamang nila nakita ang ina ng kanilang mga alaga. Initian ni Lemery ang mga ito. Salamat sa pag-aalaga niyo sa aking kambal, ha? Aniya. Wala pong anuman, ma'am. Tungkulin po namin ang alagaan sila. Nakangiting saad ng mas matanda sa dalawa. Matagal na pinagmasdan ni Lemery ang mga anak na natutulog. Masuyo niyang hinaplos ang mga ito. Gusto po ba niyong silang kargahin, ma'am? Tanong ng isang yaya. Mamaya na, kapag nagising na sila, hayaan niyo silang matulog. Puntahan niyo na po si Sir Julio. Himok ni Celia. Tumango si Lemery at lumabas sa silid ng kambal. Nakaramdam siya ng kaba nang nasa tapat na siya ng pinto ng master bedroom. Tumayo muna siya doon at pumuntong hininga. Namasa sa pawis ang palad ni Lemery nang pihitin niya ang doorknob ng pintuan. At dahan-dahan niyang itinulak yon. Dahan-dahan siyang dumapit sa kama. Tulog na tulog si Julio sa pagkakadapa sa kama. Nakalaylay sa sahig ang isa nitong kamay na may hawak na bote ng alak na wala pang laman. Pinigil niya ang paghinga nang parang naalimpungatan si Julio at tumihaya ito. Umungol at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtulog. Kumuha si Lemery ng malinis na bimpo at yelo sa loob ng rep na nasa kwarto. Inilagay niya ito sa isang maliit na planggana at nilagyan ng kaunting tubig. Pinunasan niya ang mukha ni Julio. Inumpisa niya sa may noo hanggang sa leeg. Paulit-ulit hanggang sa mahimasmasan ang lalaki. Lem? Bahagya nang lumabas ang tinig ng lalaki. Ako nga, Julio. Patulong na tugon ni Lemery. May takot sa kanyang boses. Tumaas ang isang kamay ni Julio at tumantong sa kanyang mukha. Humaplos ang mga daliri ng lalaki at tumigil sa kanyang bibig. Nilaro nito ng daliri ang kanyang labi. Nagbalik ka, anas ni Julio. Bakit, Lem? Kumawala ang butil ng luha sa mga mata ni Lemery. Bumalik ako dahil mahal kita. Kumapang ang isang kamay ng lalaki sa batok ni Lemery at hinapit nito pababa ang ulo ng babae hanggang sa magkalapat ang kanilang mga labi. Napaka-tender ng halik na iginawad sa kanya ni Julio. Maya-maya ay tumayo si Julio. Bakit nagawa mong iwanan kami, Lem? Parang nauusig na tanong nito. Humugot si Lemery ng malalim na buntong hininga. Tumayo na rin siya at lumapit kay Julio na nakatayo sa tabi ng bukas na bintana at nakatingin sa labas. Dahil akala ko, si Bina ang mahal mo. Isa pa, natatakot ako sa sinabi mo noon na babawi ka kapag lubusan na akong malakas. Julio, hirap na ang katawan ko't damdamin. Sa pagpaparusa mo sa akin, kayong wala naman akong kasalanan sa'yo. Gumagaralgal ang tinig nito. Huminga ng malalim si Julio. Umarap ito kay Lemery. Sabi mo, kaya ka nagbalik ay dahil mahal mo ko. Hindi ka ba natatakot na muli kong ibuntun sa'yo ang galit ko sa kapatid mo? Matagal bago nakasagot si Lemery. Nang iwanan ko kayo ng kambal, nagdusa rin ako. Ngayon, titiisin ko ang parusang igagawad mo sa akin. Makapiling ko lang kayo. Sa pagkakayo ko ni Lemery, hindi niya nakita ang matamis na ngiti na bumalatay sa mga labi ng lalaki. Kung gayon, ihanda mo na ang sarili mo at mas matinding parusa ang matitikman mo sa akin ngayon. Matigas na wika nito. Nahimpakutan si Lemery. Julio? Bigla siyang niyakap ni Julio. Ikaw na babae ka. Ang tagal mong pinahirapan ng damdamin ko sa pananabik sa'yo. Ngayon, babawi ako.
ang sabing parang galit, pero hindi naman. Bago pa nakahuma si Lemery ay naangkin na ng asawa ang kanyang mga labi. Maalab ang halik na yon. May tamis at may kalakip na pag-ibig. Kay bilis naman yata ng mga pangyayari. Nasumpungan na lamang ni Lemery ang sariling nasa kama at katabi ni Julio. Ipinag-iisa nila ang kanilang mga katawan. Masuyo siyang inangkin ng asawa. May paggalak, may pag-iingat, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Lemery ang luwalhati na dulot ng kanilang pag-iisa ng walang karahasan. Sabay nilang narating ang sukdulan. Hapo sila at pawisan, ngunit kapwa maligaya. Natanggap mo ba ang sulat ko na iniwan ko sa isang nurse sa hospital? Habang sila ay nagpapahinga, tanong ni Lemery sa lalaki. Oo. Nabasa mo? Oo. Talagang nasaktan ako sa mga sinabi ni Bina. Pagsusumbong niya. Matitiis ko ang parusa mo sa akin, pero hindi ang malaman kong nagmamahalan kayo. Kinintalan siya ni Julio ng masuyong halik sa noo. Kalimutan na natin ang nakaraan, Lem. Tapos na yon. At sana ay patawarin mo ko sa mga naging kasalanan ko sa'yo. Matagal na kitang pinatawad. Kaniyang hinagkan sa pisngi si Julio. Kailan pa? Magmula nang matutunan kitang mahalin. Labis na nasaktan ng puso ko noon nang agawin sa akin ng kapatid mo si Lorraine. Kaya sa iyo ko ibinunto ng aking paghihiganti kay Arnel. Pero magmula nang mahalin kita, kinalimutan ko na ang galit ko sa iyong kapatid. Kailan mo ba ako natutunang mahalin? Magmula nung sabihin mo sa akin na buntis ka. Minahal na kita. Kaya nga, sinusunod ko ang mga kapitso mo kahit na magmukha akong tanga at uto-uto. Natatawang sabi ni Julio. I love you, Lem. Patuloy ni Julio. Pangako, sa'yo ko lamang ihahandog ang buo kong pagmamahal. At minsan pa nilang pinaglapat ang kanilang mga labi upang muli silang maging isa.